Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa panguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng nakumpiskang frozen mackerel sa mga residente ng Tondo, Maynila. Pangulong Marcos Jr. tiniyak na mas hihigpitan pa ng pamahalaan ang pagbabantay para maiwasan ang smuggling ng anumang produkto. Mandatory evacuation iniutos ng Office of Civil Defense para sa nasa 2,000 residente sa 6-kilometer extended danger zone ng Mount Canlaon. Border control ipinapatupad na. Lisensya ng mga pogo na nag-ooperate sa bansa wala ng bisa. DILG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan titiyaking walang anumang iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Konsyerto sa palasyo inihandog ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkilala sa industriya ng pelikulang Pilipino dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa sining at kultura. At tara na't bumisita sa palasyo para sa simbang gabi o Misa de Gallo sa palasyo simula na ngayong hapon. Naglabas na ng urgent evacuation order ang Task Force Canlaon sa mga pamilyang naninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Nilagdaan ang direktiba ni Direktor Raul Fernandez ng Office of Civil Defense Western Visayas at Chairperson ng Regional Task Force Canlaon. Kasunod ng pakikipagpulong sa mga lokal na pamahalaan sa Negros Oriental at Occidental. Sakop ng kautusan ng mga lugar ng La Castellana, La Carlota City, Bagos City, San Carlos City at Canlaon City. Muli namang binigyan diin ng mga lokal na opisyal ang panganib na posibleng mangyari kaya maiging lumikas na ang mga apektadong residente. Kumustahin natin ang ating mga kababayang nasa evacuation center sa Canlaon City. Ihahatid yan ni Jessie Atienza ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Andito tayo ngayon sa Jose Cardenas Memorial High School. Ito yung pinakamalaking evacuation center dito sa Canlaon City sa lalawigan ng Negros Oriental kung saan nasa mahigit 1,000 internally displaced persons o IDP ang pansamantalang nanunuluyan dito sa ngayon. Kanina ay inabutan natin ang ating mga kababayang IDPs dito na kumukuha ng kanilang agahan o breakfast. Bagamat hindi naman natin inabutan, ayon sa DSWD ay nagsagawa sila ng Zumba sessions kasama ang ating mga kababayan dito para naman daw masimulan ang kanilang araw ng physical activity. Ayon sa DSWD, mamayang alas 9 ng umaga ay magsasagawa naman sila ng mga activities para sa mga kabataan gaya ng arts and crafts at mga pag-games. At meron din naman silang mga activities para sa lahat na walang pinipiling edad na nakatutok sa kanilang mental health dahil ayon sa DSWD, hindi lamang yung mga basic needs ng ating mga kababayan dito ang dapat matugunan gaya ng pagkain. Maraming salamat, Jessie Atienza. Higit 80% ang mga residente sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Canlaon na ilikas na ayon sa Office of Civil Defense. Mga lungsod sa Negros Occidental nagpabot ng tulong. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa Balitang Pambansa. Hope? Halos 81% na ng mga residente mula sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Canlaon sa Negros ang nailikas. Sa interview kay Ms. Cristina Mayor ng Office of the Civil Defense Western Visayas, sinabi nitong naabot na ng Negros Occidental ang 100% na evacuation rate habang nasa 61.92% naman ng target na populasyon sa Negros Oriental ang nailikas matapos ipatupad ang forced evacuation. Sa NDRRMC Situation Update number 10, 3,984 na pamilya ang nananatili sa evacuation centers habang 639 naman na pamilya ang sa labas ng mga evacuation centers o temporaryong nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Target ng OCD ang 100% na evacuation rate ngayong Lunes
December 16. Hinihikayat naman ng OCD ang mga naninirahan sa PTZ na sumunod sa evacuation protocols upang maiwasan ang panganib dulot ng posibleng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon. Samantala, nagkaisa ang mga lungsod ng Talisay, Silay at Cadiz sa Negros Occidental upang magbigay ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad sa lalawigan. Agad na nagpadala ang Cadiz City ng supply ng tubig upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Ang mga tauhan mula sa Talisay at Silay naman ay tumulong sa paglilinis ng mga lansangan sa Barangay Mailom, Bago City na napinsala ng makapal na abo mula sa bulkan. Ayon sa OCD, ipinamalas ng mga lungsod na sa kabila ng mga sakuna, ang pagkakaisa at koordinasyon ay susi upang maibsan ang epekto ng krisis. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas Iloilo, Hope Torrechante para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Hope Torrechante. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mahigit 178 million pesos na halaga ng nakumpiskang frozen mackerel sa mga residente ng Tondo, Maynila. May balitang pambansa si Kenneth Pasyente ng PTV. Sa layuning tugunan ng kagutuman at matiyak ang seguridad sa pagkain, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga nakumpiskang mackerel ng mga otoridad na nagkakahalaga ng 178 million pesos. Nasa daan-daang pamilya sa Baseco Compound sa Maynila ang nakatanggap ng tig-2 kilo ng mackerel. Sa kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kumpletong papeles, hindi kumpletong pagbayad. Kaya po kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang aming ganun po nangyari. Ngunit nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin napakasayang naman ito, katakot-takot na isda ito, ang daming pwedeng pakain, marami tayong mapapakain. Kaya didistribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, para meron naman pantulong, para nang kayong namalengke ng isda. Malaking tulong na po to sa mga pamilya ko, sir. Papasalamat din po kami na kung hindi po sa isda nito, hindi mabubusog ang mga anak ko. Malaki na rin ang mahalaga kasi mahirap na yun maghanap ng pera. Tiniyak naman ng Pangulo na mas hihigpitan pa ng pamahalaan ang pagbabantay para maiwasan na ang smuggling ng anumang produkto. At sakali namang maulit pa ang ganitong mga insidente na makakumpiska ng anumang produkto at agricultural products ay tiyak na mapupuntaan niya ang mga ito sa taong bayan. Dahil na rin yan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang ginagawa po, iniisbagal nila, pinapasok nila, tapos iipitin. Hindi ilalabas. Mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, saka nila pagbibili. Kaya't yun ang iniiwasan natin dahil ang nabibiktima dyan ay ang taong bayan, yung pangkaraniwan na ating mga mamamayan. Kaya't hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Bago ang distribusyon, pinangunahan ng punong ehekutibo ang inspeksyon ng mga container van na naglalaman ng mga nakumpiskang tulingan. Dito binigyang direktiba ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Lalo't ang mga smuggler anya ang sumisira sa merkado sa Pilipinas. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. At ito is, as I said, is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. I've spoken to our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture. We have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Nagmula ang mga mackerel sa naharang na 21 containers na sinubukang ipasok sa bansa pero nasa wata ng Bureau of Customs dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Partikular na ang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakatakda ring ipamahagi ang mga mackerel sa ibang bahagi ng NCR, gayon din sa Regions 3 at 4A, kung saan inaasahang 150,000 na pamilya ang makikinabang sa kabuuan. Setyembre nasa wata ang mga frozen mackerel at Oktubre nang dumaan ang mga ito sa pagsusuri at napag-alaman na ligtas ang mga ito para sa human consumption. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.
Bukod sa mga residente, nagtalaga rin ng Evacuation Center ang Department of Social Welfare and Development para sa mga hayop na apektado rin ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa isang open space sa La Castellana Elementary School, dinala ng DSWD ang mga hayop na bitbit ng mga inilikas na residente. Samantala, tinutugunan na ng Office of Municipal Agriculture ang naobserbahang sintomas ng sakit at malnutrisyon sa mga hayop. Naepekto pa rin ng kanlaon. Ang lokal na pamahalaan naman, katuwang ang Department of Agriculture na magbibigay ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga hayop hanggang sa ligtas na silang maibalik sa kanilang lugar. Namahagi ng tulong pangkabuhayan ng Tourism Department sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa sektor ng turismo. Si Rod Lagusa ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros, minakandang livelihood assistance ang Department of Tourism para sa mga apektado sa sektor ng turismo. Dahil kasi sa kasalukuyang sitwasyon, hindi muna makakabalik ang operasyon ng tourism-related activities. The Department of Tourism is here to provide interventions that will make up of alternative livelihood trainings for those tourism stakeholders that would temporarily not be able to exercise their regular functions in the destinations. And so we will try to divert that by providing livelihood alternatives to them. Anya, nagawa na nila ito sa ibang lugar gaya na lang sa Oriental Mindoro at Davao. Una na kasing sinuspende ang pagsasagawa ng tourist activities sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Sa La Castellana, La Carlota City, Bago City at Murcia sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Kabilang sa mga hindi muna pinapayagan na yung trekking, swimming, farm site visits at day tours. Pansamantala rin munang sinuspende ang operasyon ng ilang tourist sites na malapit o nasa loob ng 6-kilometer danger zone. May partnership ang kagawaran sa Department of Social Welfare and Development para sa pamamahagi ng financial assistance sa mga apektadong tourism stakeholders. Dagdag pa ng kalihim, may partnership din sila sa Department of Labor and Employment sa ilalim ng TUPAD program. Right now, I think the immediate need is, of course, for the assistance, recovery, operations of our national government agencies, and certainly we are here to assist our tourism frontliners, our tourism stakeholders, and we continue to express our full support for the affected. Kaugnay nito, abiso ng kagawaran ay iwasan ng mga turista ang kasalukuyang 6-kilometer danger zone at ang mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Paalala din ng DOT sa mga turista manatiling updated mula sa inilalabas na impormasyon ng mga kinaukulan patungkol sa kalagayan ng bulkan at kalapit na mga lugar. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong isang linggo ang turismo, peace and order at edukasyon sa kanyang mga aktibidad. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Tatlong panukalang batas ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang na riyan ang amendments to the Agricultural Tarification Act, Value-Added Tax Refund for Non-Resident Tourists at Basic Mental Health and Well-Being Promotion Act. Patunay lamang anya ito ng commitment ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga magsasaka, mga Pilipinong negosyante at mga mag-aaral. Martes mismong ang Pangulo ang nagpasinaya sa North Luzon Expressway Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa punong ehekutibo, magsisilbing daan ang proyektong ito para sa paglago ng ekonomiya sa Central Luzon. Lalo na't mapapabilis nito ang biyahe hindi lamang ng mga motorista, kundi maging ng mga serbisyo at produkto. Napapanahon din anya ito lalo na ngayong holiday season na maraming mga Pilipino ang uuwi sa kani-kanilang probinsya. Nanguna rin ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng Overseas Filipino Workers Hospital Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa San Fernando, Pampanga. Layon ng Level 1 Specialty Hospital na may 50-bed capacity na makapagbigay ng serbisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Miyerkules, kinilala ng Pangulo ang nasa 13 individual at organisasyon sa isinagawang 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Binigyang pugay ng Pangulo ang mga Pinoy na nagpamalas ng husay at nagkaroon ng malaking ambag sa kanilang propesyon at komunidad sa ibang bansa.
Muli namang tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagbuo ng pamahalaan ng mga hakbang para mapabuti ang kapakanan ng mga OFW. Kabilang na ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ibang bansa para palakasin pa ang labor agreements para masiguro na mapoprotektahan ng mga OFW. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council kung saan inaprubahan niya ang rekomendasyon para palakasin pa ang turismo sa bansa, kabilang na ang paglulunsad ng Shopping Festival Philippines na anyay napapanahon ngayong holiday season. Nagbigay direktiba rin ang punong ehekutibo sa pagsusuri sa suhestyon ng PSAC na pagbutihin ang immigration experience ng foreign tourists sa pamamagitan ng Digital Identification System na makatutulong anya para sa maayos na transaksyon at mabilis na travel processing. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang Second Joint National Peace and Order Council Regional Peace and Order Council meeting sa Campo Crame, kung saan inatasan niya ang law enforcement entities at anti-corruption agencies na palakasin ang kanilang mga hakbang laban sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Dito muli ring iginiit ng Pangulo na hindi gagawa ng anumang hakbang ang bansa para palalain ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ipinunto rin ng Pangulo sa naturang pulong ang kahalagahan ng mapayapang electoral process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang nakatakdang eleksyon doon ay magsisilbing daan ayon sa Pangulo para sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa Mindanao. Biyernes, dumalo ang Pangulo sa graduation rites ng mahigit 600 bagong opisyal sa responsibilidad para ipagtanggol at protektahan ang bansa. Kasabay ang paghimok sa mga ito na magsilbi ng buong husay, tapang, dangal at malasakit. Tiniyak naman ang Presidente na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para sa AFP modernization. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang mga individual at organisasyon na malaki ang papel sa pagpapatupad ng Disaster Risk Reduction and Management Initiatives sa pagdalo nito sa 24th Gawad Kalasag National Awarding Ceremony. Pinuri ng punong ehekutibo ang pagsisikap ng mga ito na isulong ang DRRM, Climate Change Adaptation at Humanitarian Assistance Programs na nakatutulong sa mga komunidad na lantad sa panganib tuwing may sakuna. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Wala ng pogo na pwedeng mag-operate kahit saan mang panig ng bansa. Ito ang sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz dahil wala ng bisa ang lisensya ng mga pogo na nag-ooperate sa bansa. Inaasahan namang iikot ang PAOK sa natitirang 20 licensed pogo na nag-operate hanggang nitong Disyembre. Simula Enero ng susunod na taon, inaasahang tuluyan ng matitigil ang operasyon ng pogo sa bansa. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, mga ahensya ng pamahalaan tuloy-tuloy sa paghahatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pag-angat ng lupa sa Lopez, Quezon. Si May Formaran na Radyo Pilipinas Lucena sa Balitang Pambansa. May? Magbibigay ng tulong ang Department of Public Works and Highways 4th Engineering District sa mahigit 51 pamilya o 124 na individual na nawala ng tirahan sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon dahil sa paggalaw ng lupa noong Sabado ng gabi. Partikular sa ipamamahagi na tulong para sa mga apektadong residente ngayong araw ay food packs. Ayon kay Engineer Del Orlina Florido, District Engineer ng DPWH Sport, inatasan ni Governor Dr. Helen Tan ang kadalang tanggapan na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan na ngayon ay nasa evacuation center. Ipinag-utos din ng gobernadora ang pagsasaayos ng kalsada at ng iba pang pinsalang idinulot ng insidente. Kasabay nito, magsasagawa ng Structural Integrity Assessment sa National Road ang DPWH kasama ang Municipal Engineering Office para alamin ang pinsalang idinulot nito. Bukod sa 35 bahay na napinsala, nadamay rin ang 2 silid-aralan sa Matinig Elementary School. Hindi rin madaanan ng riles ng tren at ang National Highway ng malalaking sasakyan patungo sa kalapit na bayan ng Ondagua. Nawalan din ng supply ng kuryente at tubig ang ilang bahay. Naapektuhan kasi ang water reservoir ng Barangay Matinik na pinagkukunan ng tubig ng nasa 1,157 residente. Dahil dito, nananawagan ng tulong ang Barangay Matinik gaya ng pagkain, tubig at mga damit. Una nang nagkaloob ng kahon-kahon na food pack, tubig at mga damit ang Department of Social Welfare and Development, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lopez, Quezon. Sa ngayon, pinagbabawal pa rin ang paglapit sa danger zone dahil posibleng madagdagan pa
ang bilang ng mga bahay na maaaring maapektuhan. May paunti-unti pa rin kasing paggalaw at pagputok sa ilalim ng lupa. Mula PBS Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, May Formaran. Magpapatupad ang MRT3 ng pagbabago sa biyahe ng tren bilang paghahanda sa holiday season. Layo nito makapagbigay ng maginhawang biyahe sa mga pasahero. Simula ngayong December 16 hanggang December 23, magiging 10:34 p.m. na ang huling biyahe ng tren sa North Avenue Station at 11:08 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Normal pa rin naman ang simula ng biyahe sa umaga na 4:30 sa North Avenue at 5:05 sa Taft Avenue. Tuloy-tuloy din ang biyahe sa Bispiras ng Pasko at Bagong Taon, kung saan ang huling biyahe ng tren sa North Avenue ay 7:45 p.m. at 8:23 p.m. naman sa Taft Avenue. Normal naman ang unang biyahe sa umaga na 4:30 a.m. sa North Avenue at 5:05 a.m. sa Taft Avenue. Para sa araw ng Pasko at Bagong Taon, December 25 at January 1, 2025, parehong aalis ang mga unang biyahe ng tren sa North Avenue at Taft Avenue ng 6:30 ng umaga. Ang huling biyahe naman sa North Avenue Station ay 9:30 p.m. at 10:09 p.m. sa Taft Avenue. Normal naman ang biyahe sa December 26 at 27 at January 2, 2025 at sa mga susunod na araw. Isang mambabatas pinatututukan na sa Department of Education ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. May balitang pambansa si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas. May kinakaharap pa rin pagsubok ang sektor ng edukasyon. Yan ang ibinahagi ni House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Representative Roman Romulo sa Panayanmang Radyo Pilipinas World Service. Ang mga ito ay ang kakulangan ng mga classroom, multiple shifting schedule at ang internet connectivity. Matatangdaang sa Bicameral Conference Committee, natapyasan ng halos 12 bilyong piso ang pondo ng Department of Education. Ayon sa kongresista, gagamitin sana ang natapyas na pondo sa pagbili ng mga computer at gadgets. Bagaman kasama na sa education system ng bansa ang teknolohiya, hindi pa anya ito perpekto. Technology is good. Technology will help them. But the problem is really, we have not yet perfected that system. I think at this point in time, it is still in its infancy. Pinatutukoy na ng kongresista sa DepEd ang mga paaralan sa bansa na mayroong multiple shifting schedules. They should have a school mapping of all the schools which are already experiencing 3 shifts, 2 shifts. Schools that are usually in the path of all these typhoons. Schools with still damaged classrooms until today. That is the first school map that they should come out. Naniniwala si Congressman Romulo na mababawasan na ang classroom shortage sa susunod na taon upang masimulan na ang transisyon sa makabagong uri ng edukasyon. I think we can start now migrating towards using some of the funds for a more aggressive purchase or use of technology. By the time that happens, assuming that will happen in the next budget cycle, I think the Department of Education should do school mapping so that they can really lay it down in detail what they need, how they will implement it, so that we all are on the same page. This will immediately be felt by the students. Sa pinakauling datos mula sa DepEd, naitala na sa 165,000 ang classroom shortage sa buong bansa. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Jerome Toledo para sa Balitang Pambansa. Balita mula sa PNA, mas pinaigting pa ng Philippine National Police ang kanilang paghahanda para sa pagsisimula ng Simbang Gabi, kung saan binigyang direktiba ang lahat ng police units na siguruhin ang kaligtasan ng mga kababayan natin sa 9 na araw na Simbang Gabi. Kaugnay ng kanilang sinusulong na kampanya na Ligtas Paskuhan 2024 ngayong taon. Samantala, binigyang din naman ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines President, Cardinal Pablo David, ang kahalagahan ng epektibong pamamahagi ng salita ng Diyos ngayong panahon. Nanawagan rin si Cardinal David sa lahat ng mga pari na samantalahin ang Simbang Gabi para ituon ang atensyon ng taong bayan sa tunay na salita ng Diyos at hindi lang sa kanilang opinyon o point of view batay sa Scripture. Ito kasi aniya ang panahon kung saan talagang napupukaw ang pakikinig ng isang mananampalataya ng simbahan. Dagsa ng mga deboto sa simbahan sa unang araw ng Simbang Gabi. Ang mga pulis mahigpit din ang pagbabantay sa mga simbahan. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Maraming maagang bumangon para sa unang gabi o sa unang araw ng Misa de Gallo.
Kasatunayan nga, abot labas pa ang dumalo dito sa Santo Domingo Parish sa Quezon City. Pamilya, barkada o solo man, nagtipon-tipon sa simbahan para sa unang araw ng Misa de Gallo. Ayon sa aming mga nakapanayam, tradisyon na raw nila ang pagsisimba. Kagaya na lang ng pamilya ni Tatay Bugoy. Sa pamilya po, yung para sa yung kalusugan, yung kaligtasan pala. Magandang kalusugan naman ang dalangin ni Nanay Geneva, kaya kukumpletuhin nilang mag-asawa ang 9 na araw ng Misa de Gallo. Yung liwanag na aking paningin, kabutihang loob, hindi madamot sa kapwa, magmahal sa kapwa, at manampalataya higit sa Kanya. Proyekto naman ng simbahan ng Disyembre Galo, kung saan maaaring magbigay ng pamaskong handog ang mga parokyano ng Santo Domingo sa 9 na araw ng simbang gabi. Kanto ng inaasahang ibabahagi mamayang misa ng alas 8. Pagkatapos ng misa, diretso bili naman ng mga kakanin ang mga nagsimba, katulad ng sikat tuwing Pasko, nabibingka at puto bumbong. Nakakalat ang Traffic and Transport Management Sector ng Quezon City para sa regulasyon na pumapasok at sabay-sabay na paglabas ng mga tao sa simbahan. Naging maayos at mapayapa ang pagdiriwang ng unang araw ng Misa de Gallo. Para naman sa traffic update, may bahagya ng pagbabagal ng daloy ng trapiko patungong southbound habang maluwag pa ang daloy ng trapiko sa northbound dito sa tapat ng Santo Domingo Parish sa Quezon Avenue. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Vel Custodio. Tiniyak ng Department of Health na tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth kahit pa wala silang makuhang subsidiya mula sa panukalang national budget sa 2025. Anila kumpleto pa ring magagamit ang lahat ng inpatient, outpatient at special packages. Kabilang dito ang pinahusay na benepisyo para sa hemodialysis, peritoneal dialysis, dengue, PhilHealth konsulta at atake sa puso. Inaprubahan din ang pagbabayad ng mga benepisyo para sa mga bihirang sakit at dental health. Pinasinungalingan ng Philippine Health Insurance Corporation ang alegasyon ni Dr. Tony Liachon sa social media na naging magarbo o sobra-sobra ang kanilang ginastos sa kanilang Christmas party. Paglilinaw ng PhilHealth, sinunod nila ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing simple ang Christmas party sa mga ahensya ng gobyerno. Katunayan, naglabas ang pamunuan ng PhilHealth ng Management Advisory Number 2024-003 na may petsang November 25, 2024, kung saan hinikayat nito ang mga empleyado na maghinay-hinay sa mga gastusin sa Christmas party. Nilinaw din ng PhilHealth na nasunod nila ang limitasyon sa paggasta ng pondo na itinakda ng gobyerno. Payo ng PhilHealth kay Dr. Liachon maging mapanuri sa pagpapalabas sa mga komento na magpapalito lang sa publiko. Mas paiigtingin pa ng Philippine Ports Authority ang kanilang manpower ngayong holiday season. Ito'y dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Christmas exodus na aabot umano sa 4 na milyon. Dahil dito, wala munang aaprubahan na leave ang PPA sa lahat ng kanilang tauhan mula sa iba't ibang pantalan sa bansa para masiguro ang sapat na manpower sa bawat terminal. Inaasahan naman ang pagdami ng mga pasahero simula December 22 hanggang January 3. Kaugnay niyan ay naghahanda na rin ang Bureau of Immigration sa dagsa ng mga pasahero sa mga paliparan sa bansa. Anila, tinatayang aabot sa 100,000 ang dami ng mga papasok at lalabas ngayong taon. Mas mataas yan kumpara sa bilang noong bago magpandemya. Samantala, tiniyak naman ng immigration ang maayos na sistema at sapat na tauhan na mag-aasikaso sa mga paparating at paalis na pasahero. Simula na ng taunang Taras sa Palasyo kung saan muling binuksan ang Malacanang para sa lahat. Maaring isama ang buong pamilya, nobyo at nobya o kahit ang buong barkada para kumpletuhin ang Misa de Gallo mula ngayong araw, December 16 hanggang December 24. Isinasagawa ito tuwing alas 4 ng umaga kung saan may simple pero masayang pagsasalo sa mga Christmas kakanin at mainit na tsokolate. Mayroon ding Christmas display gabi-gabi mula ngayong araw hanggang December 23. Sasagawa naman ito tuwing alas 6 ng gabi kung saan tampok ang masasayang musika, masarap na pagkain at libreng carnival rides.
Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IDC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.